walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Totoo nga ba ang kasabihang maaari mong piliin ang iyong mga kaibigan pero hindi ang iyong mga magulang? Isang sikat na chef na may amang sikat na hairdresser at isang nilayasan ang mga magulang upang makipagsapalaran. Magandang gabi, ako po si Rhea Santos. Alamin natin ang kanilang mga kwento ng pagtanggap at pagbabago. Ito ang mga kwentong hango sa tunay na buhay. Bawat tao may natatagong kwento. Gusto mo bang marinig? Gusto mo bang masilip? Mga tunay na kwento. Kwentong mula sa puso. Iba't ibang damdamin. Ang kanilang tunay na buhay. Nilayasan niya ang kanyang mga magulang para makipagsapalaran sa Maynila. Napasok siya sa showbiz pero di nagtagal, nalulung din siya sa masamang bisyo. Kamustahin natin si Lito Gruet at alamin kung paano niya tinahak ang daan tungo sa pagbabago. Kung ikaw ay mag-aasawa, doon na sa babaeng di alta sosyedad. Ha? Edukada, iginagalang. Ay, mami naman talaga oh. Tuwing magkikita na lang ba tayo, yan ang sinisermon mo sa akin. Nakilala sa showbiz noong dekada 80 ang pangalang Lito Gruet. Matangkad, matipuno, gwapo at mestizo. Pare, medyo type ko yan eh. Yan daw ang kanyang naging pasaporte para makapasok sa showbiz. Very handsome. Ang gwapo talaga niya. And his attitude during that time was really goes with his personality. Mabait, professional. Yun ang alam ko talaga kay Lito. Nakadagdag ng kalibre din ang kanyang machong katawan. Di nyo na raw kasi itatanong na noong araw, modelo din siya. At katakot-takot daw ang disiplina nila para hindi masira ang katawan. Dami talagang hanga talaga sa pagkagwapo niya, sa build niya. He was so conscious about his body, about his look that time. Ayon sa mga kamag-anak ni Lito Gruet, teenager pa lang daw ito, matayog na ang pangarap. Kapag may gusto raw itong gawin, wala ni sino man ang makapipigil. Siguro he wanted, the life that is more exciting, because of course Cebu is also an interesting place. But when you compare Cebu to Manila, Manila has all the sights and sounds, no? It has all the attraction. It has all the opportunities at the same time. Galing sa may kayang pamilya si Lito Gruet. Juan Miguel Gruet ang kanyang tunay na pangalan. Tubong Bacolod, pero sa Cebu na ito lumaki kasama ng kanyang pamilya. He was 8 years old. He was the cutest boy you ever could see na nag-gulp down ng 8 glasses of milk a day. So talagang, so now, hindi ka masa-surprise na he's grown to be a giant. Mabubuting tao naman daw ang kanyang mga magulang, pero mas pinili pa rin niyang lumayas para makipagsapalaran sa Maynila sa edad na 21. And siguro the call of the city life here, more excitement happening in the city was too strong to resist. No? So perhaps it was the reason why he came over to Manila. But here, I suppose it was here that he started meeting who is who in the celebrity world, movies, etc. Hindi naman nabigo si Lito. Dahil bukod sa pamamayagpag sa modeling industry, madali rin naman niyang napasok ang showbiz. Hanggang sa mauwi si Lito sa pagpapaseksi. Kinabutan din naman yung mga sexy movies, pero he never went overboard. Wala namang, hindi masyado. Pa-sexy lang in a way, pero hindi ganun hindi bold, as in bold, no. The family was not very happy about that anymore, no? Yung mga parting yun na, no? Kasi, siyempre, naging upbringing niya, traditional eh. Kaliwat kanan ang naging proyekto ni Lito. Nakapagpundar siya ng bahay at sasakyan. Ngunit kasabay ng kanyang kasikatan, napaligiran din si Lito ng masasamang mga kaibigan.
Dahil nga sa malaya at malayo sa mga magulang si Lito, unti-unti itong nalulong sa masamang bisyo. Una na-shock ako. Pangalawa, andun yung panghihinayang. I think that during that time, mas uso yung gumagamit ng drugs than hindi. Parang hindi ka cool kung hindi ka gumagamit. Dito na nga raw nagsimulang masira ang mabango niyang pangalan. Maliban sa ipinagbabawal na droga, nagpakasasa din si Lito sa pambababae, alak at sugal. Outgrowing the attitude of looking at the youngest as the baby of the family, hindi na mawala sa isang ina yan. And then suddenly, ano mangyayari, no? Nawala muna, pagkatapos paglitaw, tapos nasa droga na, etc. That was very devastating on the part of the mother and also the family. Naging tila roller coaster ang andar ng buhay ni Lito. Matapos niyang malun sa masamang bisyo, may panibagong daan naman siyang natuklasan. Alamin kung saan nagtungo ang kanyang kwento sa pagbabalik ng tunay na buhay.